Good evening again, everyone. Soul here. So, welcome back to another episode of Responding to Life. So, before we start, I want to thank you all for watching the last video na in-upload namin. Sa mga nag-like and nag-share na rin. So, we appreciate you all from the bottom of my heart. Thank you so much. God bless you. Title natin ngayon is With God, All Things Are Possible. No? Ang ganda, di ba? With God, all things are possible. Walang imposible kay Lord, no? Yung mga bagay na imposible na sa atin, imposible natin malagpasan, imposible natin magawa, imposible natin maisip, no? Imposible natin gawin, lahat yan kay God possible. Ang sarap, 'di ba? Sometimes life feels really hard, no, for us, like there's no way out or nothing can fix our problems, no? Sometimes wala eh. Parang lahat ng ginawa mo, lahat ng akala mo solusyon na, no? Akala mo matatapos na, hindi pa din, no? Nandun pa din. Ganun pa rin. Walang nagbabago. Hindi nababago. In Matthew 19:26 says, na-remind tayo ni Jesus na kahit pakiramdam natin is imposible para sa atin, pero God can still make it happen. Nare-remind tayo ni Lord na walang imposible sa Kanya, na walang hindi kayang gawin si Lord. Ang sarap nun sa pakiramdam na basta lumapit tayo kay Lord, no, may mangyayari at may mangyayari. No, hindi pwedeng walang mangyayari kasi tapat si Lord. Pag naramdaman ni Lord, natanggap natin si Lord. Pag naramdaman ni Lord na niyayakap natin siya as our Savior, lahat ng imposible sa'yo, gagawin niya posible. Ang masarap pa doon, sa verse na yon, Jesus didn't say only few things are possible. He said all things are possible. Hindi niya nililimitahan yung mga posible niyang gawin. Yung maraming imposible, hindi niya sinabi doon na few lang dyan ang kaya kong ang posible na kayang gawin ni Lord. No, hindi ganon. Jesus didn't say only few things. Ang sinabi niya, all things. 'Di ba? Ang daming nangyayari sa buhay natin, no, na ang hirap gawa ng solusyon. Ang hirap takasan, ang hirap kalimutan, ang hirap baliwalain. Pero dahil sa sinabi ni Lord na to, na all things are possible, that means the health that you've been hoping for, yung kagalingan na kailangan mo sa mga panaginip na meron ka, sa mga pinagdadaanan mo, lahat yun possible kay Lord. Ang kailangan lang natin, lumapit kay Lord na punong-puno ng gratitude and expectation. Bitawan mo lahat ng mga bagahe mo sa buhay at yakapin mo yung mga opportunities, no? Yung mga opportunities na meron ka ngayon. Humingi ka ng guidance kay Lord, no? About right step, right way, no? Right thoughts. At sigurado ako, no, na palalakasin ka niya, i-guide ka niya with the right decision. God can help you overcome all obstacle. God can give you peace in the middle of pressure. Ask God, no, to give you focus, faithful and fearless. No, let God be your strength and wisdom, and make sure na lahat ng ginagawa mo is ginagawa mo para mag-glorify si Lord. Ang sarap na wala ka masyadong iniisip. Ang sarap na dahil kay Lord, pinangahawakan mo yung sinabi niya na lahat is posible. Walang hindi imposible sa Kanya. No, may mga season man sa buhay mo na dumadating ka, na bigat ka na, pero one call away, yung season na yon sa buhay mo, tinatanggal niya. Remember the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning. Great is faithfulness. Ang sarap sa pakiramdam na dati, ang dami mong iniisip, tapos ngayon, parang dahan-dahan na siyang nawawala. Ang dami nating pinagdadaanan, tapos ngayon, dahan-dahan na siyang hindi mo nararamdaman. Always trust God to guide you with your decisions. Bless your work and protect your peace at all time, right? Ask favor in His name, and God will be there. He will never leave you. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng problema sa pinagdadaanan natin kasi masyado nating tinatagalan doon. Yung mga problema natin na dapat sandali lang nasusolusyonan, tinatambayan natin. Nag-stay tayo doon. Bakit? Huwag nating tambayan yon. Daanan mo lang. Okay, sige, may problema ako ngayon, right?
Pero dadaanan ko lang yan. Hindi ako mag-stick dyan. Hindi ako tatagal dyan dahil alam ko gagawa niya ng paraan ni Lord. Dahil inilapit ko yan kay Lord. Dahil in-entrust ko yan kay Lord. 'Di ba? Huwag mong gawing habit na tumatagal ka or mag-stay ka sa isang problema. Kasi the more na nag-stay ka dyan, the more na hindi ka nakakapag-isip. Huwag mong hayaan ang kahinaan mo ang pumigil sa will ni Lord. Trust me kapatid, God loves you. No doubt, maraming gustong ipagawa si Lord sa'yo. Don't let failure stop you from doing that. God can give you the blessing na hinihintay mo and maybe marami pa. Hindi parang season lang. Hindi parang ulan na dadaan ngayon, after a while wala na. No, hindi ganon. Huwag nating gawing choice na magtagal sa isang bagay na hindi nakakatulong sa'yo or nakakatulong sa atin. No? Huwag tayong magstay doon. Move forward. Huwag kang matakot, kapatid. If you notice, yung footmark mo na dapat 2 lang, hindi mo napansin 4 na. Why? Kasama mo si Lord habang buhay. Hawak-hawak ni Lord yung kamay mo. Hindi ka nag-iisang naglalakad. Kasama mo si Lord. And pag dumating sa point na yung 4 na footmark is naging 2 na lang, hindi ibig sabihin nun iniwan ka ni Lord. Ibig sabihin nun kinarga ka na ni Lord. Yung footmark na nakikita mong 2, footmark na yan ni Lord. Inaakay ka na niya, binuhat ka na niya. Hindi ka iiwan ni Lord. Ganon ka kamahal ni Lord, kapatid. Remember na yung imposible sa'yo, posible kay Lord. Maybe nasaktan ka, nag-struggle ka, no, in one season, pero tutulungan ka ni Lord. Wala kang hindi masusurvive. Dahil hindi ibig sabihin na nag-struggle ka na, ibig sabihin na habang buhay ka ng struggle. No, that's a big no-no. Marami pwedeng gawin si Lord sa buhay natin. Maraming pwedeng iparanas si Lord sa'yo. Yung mga hindi po nararanasan before, yung mga hindi mo nagagawa before, yung mga blessing na hindi mo nararamdaman before, ibibigay yan sa'yo ni Lord. Bibigyan ka ng overflowing blessing. Bibigyan ka ng maraming blessings ni Lord. Kaya huwag mong bitawan yung kamay ni Lord, kapatid. Huwag kang bibitaw kay Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Alam ni Lord pag nag-i-struggle ka na. Alam ni Lord pag hirap na hirap ka na. Alam ni Lord pag hindi mo na kaya. Walang imposible kay Lord, kapatid. Tandaan mo yan. Tutulungan ka ni Lord. And yung mga blessing mo na iniintay, yung mga blessing mo na pinagdadasal, malapit na. Ibibigay na yan sa'yo ni Lord. Bakit? Kasi nagtitiwala ka kay Lord. Kasi alam mo na kaya ni Lord. Malapit na yan, kapatid. Huwag ka lang mapagod. Huwag kang huminto. Malay mo, bukas or sa makalawa, bigay na sa iyo yan ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord, kapatid. At hindi siya mapapagod na mahalin ka. So before I end this video, I just want to share one Bible verse, Luke 1:37. Nothing and nothing is impossible with God. Thank you again for listening and watching this video. Please don't forget to like, share, and follow our page. Enjoy the rest of the evening. Good night, everyone.